Alam niyo ba mga ka-RSP, ayon sa pag-aaral, tinatayang malaking populasyon ng kababaihan sa buong mundo ang nakakaranas ng pelvic inflammatory disease o PID. Taon-taon, ayon sa World Health Organization, isa ito sa pangunahing sanhi ng infertility o pagkabaog sa mga kababaihan sa reproductive age. Pero ang mas nakakabahala, may mga pagkakataon na walang sintomas ito sa simula. At ngayong araw nga, Meiji, bibigyang linaw natin yan ang mahalagang tanong tungkol sa pelvic inflammatory disease. Kasama si Dr. Ferdis Galbo, isang OB-GYN. Good morning po, Doc. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, may buntag po sa lahat ng ka-RSVP. Good morning and thank you for inviting me here. Welcome po, Doc. I love your energy today, this morning. No, this is Meiji together with Bien, Doc. So, alright, Doc, ano po ba talaga ang pelvic inflammatory disease o PID? So, ang PID or pelvic inflammatory disease is infection po, bacterial infection po sa reproductive organs ng babae na cause po ng STI or sexually transmitted infections. Ito po ay nakapabahala kaya kailangan nating pag-usapan this morning po. Opo. Doc, nabanggit nyo nga po no, na posibleng makuha ito sa sexually transmitted disease o pakikipagtalik. Doc, kapag hindi po ito naagapan, ano po yung mga posibleng komplikasyon ng sakit na ito, Doc? Yes, ang problem nito, as mentioned, ang nakakause is sexually transmitted infection. Sometimes kasi yung presenting symptoms nila is non-specific, meaning sometimes walang naramdaman ang babae, pero usually, the most common presenting symptoms is yung vaginal discharge or pain. Okay, yung discharge po, unusual discharge na parang sometimes mabaho or sometimes makate or sometimes yung different colors, may green, yellow, ganun po. At saka po, ng cause ng pain po sa reproductive organs ng babae, sa puson, sa mattress na area, yun po ang problema nito. Doc, nabanggit nyo nga po no, yung sintomas ng PID. Paano naman po kung wala pong nararamdaman na sintomas? Delikado pa rin po ba ito? Yes, delikado. May tinatawag kasi tayong subclinical infection. So as mentioned, sometimes non-specific or vague po yung presenting symptoms ng PID. Kaya nga ang problema nito is nakakause pa rin siya ng sometimes malalang problema kasi yung inflammation niya, inflammatory reaction, makakause po, nagdidikit po yung tubo, yung ovaryo ng reproductive organs. Kaya nga may cause, tinatawag tayong obstruction. So itong obstruction po makakause po yung tinatawag nating ectopic pregnancy kasi hindi po maka-flow ng maayos yung mga yung sperms at saka yung egg, yung fertilization po, kaya nakakause ng yung ectopic pregnancy or sometimes yung grabbing infection sa mattress na makakause po ng sepsis. Ang problema po kasi ng sepsis is yung tinatawag nating kumalat na po sa dugo ng pasyente. Kaya kailangan natin na maagapan kaagad, mabigyan ng lunas. Unang lunas niyan is usually antibiotics po. Okay? May classifications kami niyan, pwedeng oral antibiotics or kung kailangan may mga tinatawag natin makita sa ultrasound na mga abscess formation or tubo-ovarian abscess na kailangan po i-admit, i-IV po yung antibiotics. Pang problema nito is that we have what we call clinical signs symptoms to assess kung mag-respond pa. Kung hindi po mag-respond, yun po, kailangan natin na mag-surgery. So ang problema ka surgery, sometimes yung tinatawag natin pelvic clean-up, yung matanggal na po yung mattress, yung tubo, ovaryo, kasi po kailangan matanggal po yung source ng infection. Yun po ang maka-problema natin kasi it will cause the reproductive organs to be removed po sa babae. Yun po ang mga worst scenario. At yan, isa pa rin yan. I have to tell the patients, I have to tell our viewers, mga ka-RSVP natin, yung STI kasi, yung sinasabi mong chlamydia, gonorrhea, yun po ang most common. Yun po, parang sisters po siya. Pero you have to think also, HPV, human papillomavirus that causes cervical cancer is also an STI. HIV, human infectious disease o yung HIV natin ang cause ng AIDS po, yun po is still can be transmitted at will present also as PID. Yun po ang mga worst scenario na kailangang malaman ng ka-RSVP natin. Doc, follow-up question lang, no? So, kung kayo po ay, kunwari, ang isang pasyente, ang isang babae nagkaroon po ng gonorrhea, chlamydia, or HPV,
Kailangan na po ba mag-test agad for PID? Is it like automatic na magkakaroon na po ng PID ang isang babae? Ganun po ba yun, Doc? Not always automatic, but it would be better na kailangan magpakonsulta kagad para ma-test. Tapos, yung screening test natin, yung mga test sa pap smear, yung mga gram staining, KOH, all those things, all sometimes ultrasound, to assess po. Kasi pag hindi po magapan kaagad, delikado po yun. As mentioned, it not only cause infertility dahil or ectopic pregnancy, it can cause also sepsis or infection po sa katawan po ng babae. Naku, talagang nakakabahala to, Meiji. Doc, ano-ano po yung mga lunas na pwedeng gawin ng ating mga kababayan para at least makaiwas dito sa PID? Okay, ang lunas po is first is prevention. Okay, yun talaga ang una nating pag-usapan. Prevention is that we have to be frank with our viewers in KRSPP. Yung especially yung mga young population natin, yung sinasabi nating party-party or yung mga one-night stand, we have to as much possible refrain from it kasi po yun po ang source ng sexually transmitted infection. If the need na kailangan talaga magkapagtalik, then you have to protect yourself. You have to use condom and all those protection para to lessen po yung chance po ng STI na causes po ng pelvic inflammatory disease. Doc, follow-up question lang, no? Pwede bang maulit itong PID once na gumaling na yung pasyente natin? Yes, may mga factors kasi tayo na yung tinatawag nating persistent or recurrent infection. First is hindi kayo po nagpakonsulta ng maaga. Second po, yung binigay na gamot ng doktor, hindi niyo kinumpleto. Sometimes 2-3 days, sabi niyo, okay na ako, hindi na ako Hindi po, kailangan po yung i-complete po yung protocol talaga to make sure na mamatay yung lahat ng mga bacteria, yung cause ng PID. Pangatlo is that you have to treat the partner, yung source po ng infection. Kasi pag nakipagtalik again ka sa partner mo, yung source ng infection, pabalik-balik lang yung infection na hindi mo malaman na maging worse na po. So yun pong tatlo talaga ang pinaka-kailangan nating maintindihan to prevent po a recurrence po ng infection. Alright. Ayan, Doc, mga kababaihan, nabanggit nga ni Doc Yo yung mga paano natin maiiwasan Yes. and of course, magpakonsulta agad. So once again, maraming salamat po, Doc, for joining us this morning. Thank you po.